Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa aking munting channel. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga pagtatanghal. My name is Moss at welcome po muli. At sana po magustuhan po ninyo ang aking gagawing pagtatanghal sa araw na ito. Akin pong isi-share o ibabahagi ko po ang may kinalaman sa aking pananampalataya. Para po sa inyong kabatiran, ako po ay kaanib sa simbahang tinatawag na Orthodox Church. Nabautismahan po ako sa simbahang tinatawag na Serbian Orthodox Church. At ang aking mag-anak po naman ay sa Greek Orthodox Church na bautismuhan. So doon din po ako nagsimula sa Greek Orthodox Church, dyan sa may Paranaque. At nang kinalaunan po ay nagpabautismo po ako sa Serbian Orthodox Church. So ano po ang ibabahagi ko sa inyo patungkol po sa aking pananampalataya. Ngayon po ay nasa panahon kami ng tinatawag na Great Lent o yung dakilang pag-aayuno. So 40 days po ito. Nagsimula po ito noong March 3 sa okasyon na tinatawag naming Clean Monday. So by the name itself po maintindihan niyo, Clean Monday, yun po yung simula ng aming paglilinis. So Sunday prior to that, yun naman po tinatawag namin Forgiveness Sunday. So, humihingi kami ng kapatawaran at sa mga nagawa namin ng pagkakamali o pagkakasala sa aming kapwa at higit sa lahat sa Diyos po na hindi namin natutupad yung mga tuntunin at mga utos na nais niyang gawin namin, lalo na po ang galing sa ating Panginoon sa Kristo. So Sunday, Forgiveness Sunday, that's March 2. Then March 3, nagsimula po yung paglilinis. Naintindihan ko po sa simbahang Romano Katoliko, nagsimula naman po yung kanilang tinatawag na Kwaresma. Noong Wednesday, March 5, sa kanilang tinatawag na Ash Wednesday. So akin pong ibabahagi yung may kinalaman po sa aking pananampalataya patungkol po dito sa tinatawag namin Great Lent o yung dakilang pag-aayuno. So ito pong panahon na ito ay isang pribileyo po o privilege na ibinibigay o pinagkakaloob ng simbahan para sa mga mananampalataya na lalo pang patibayin ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, palakasin yung ugnayan po sa Diyos, yung communion with God. So paano po namin gagawin yon? Paano po namin may papakita yung aming lubos na pagtitiwala sa Diyos? So sinisimulan po namin sa pag-aayuno. So hindi lang po sa pagkain, higit sa lahat po sa aming mga pag-uugali, lalo na po yung masasamang pag-uugali at yung madadalas po naming pananalangin. So bukod sa pag-iwas sa pagkain, lalo na po yung masasarap, yung matatamis, yung matataba. Kaya po, naintindihan natin sa iba pang pananampalataya, ganun din po sa amin. Umiiwas kami sa karne, anumang pagkain galing sa hayop, gatas, keso, itlog, pati po isda. At pinapalitan namin yun ng mas hindi po masyadong mataba, hindi masyadong masarap. Lahat po ng masarap, inaalis namin. At itinutuon po namin ng higit sa lahat ang aming panahon sa Diyos. Anumang distraction na pwedeng makaabala sa amin, tulad ng internet, ng cellphone, ng sugal, labis na pag-aaliw, inaalis po namin yon. Sinisikap namin mawala yon, alisin sa panahon ng Kwaresma. Sa halip po, itinutuon namin ng pansin sa aming Diyos, lalong-lalo na po sa aming Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng mas madalas na pananalangin at pakikibahagi po sa mga paglilingkod ng simbahan. So sa simbahan po ngayon, sa Orthodox Church, marami pong services o paglilingkod para sa ikapapakinabang espiritual ng mga mananampalataya. Nung Lunes po, sa simbahang pinupuntahan ko, Lunes ng gabi, ginawa namin yung canon of St. Andrew of Crete. So, mahaba pong panalangin. So, hinihikayat po ng simbahan ang bawat mananampalataya, ang bawat Orthodox Christian na mag-practice po ng pag-aayuno. Pasabay na po yung pananalangin ng madalas at yung pagkakawang gawa sa kapwa, lalo na po yung mga
hikahos o nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So marami pong paraan ito para gawin. So ang pakinabang po nito, itong pribileyo na pribileyo ng Great Lent ay ang pagpapalakas po ng ating pamumuhay espiritual, pagdisiplina po sa ating katawan, at pagkontrol po sa ating mga pagnanasa. Hindi po ito isang parusa, hindi po ito isang sakripisyo. Sa halip, isa po itong pribileyo na dapat nating pakinabangan ng bawat mananampalataya upang mas higit na lumalim po ang ating pananampalataya at mapalakas po ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yun po ang layunin ng ating simbahan. Marating po natin yung lubos na communion with God na katulad ng dinanas ng ating mga ninuno na si Eva at Adan sa paraiso bago sila sumuway sa utos ng Diyos. So yun po, doon din po galing ang fasting. Yun po ang unang pagkakasala ng tao, disobedience of fasting. So sa ating pong pamumuhay espiritual, atin pong ibabalik ang ating pagsunod. So ito pong panahon ng Lent, panahon ng dakilang pag-aayuno, isa po itong pagsasanay, paghahanda para po ma-attain natin yung labis o yung lubos na pakikipag-ugnayan sa Diyos. So mababasa nyo po sa kasulatan, maging ang ating Panginoong Jesucristo nang siya'y magkatawang tao ay nag-ayuno rin po siya ng 40 araw at dinaig po niya ang demonyo nang siya ay tinutokso. So ganun din po ang layunin natin, daigin natin ang ating katawan, ang pagnanasa, lalo na po yung masasama nating pagnanasa, at higit sa lahat ituon po natin ang ating pansin sa Panginoong Diyos. So ito po yung ibinabahagi ko sa inyo ngayon na may kinalaman sa aking pananampalataya. So ito po yung panahon ng Great Lent at yung tinatawag na fasting na ginagawa namin. Hindi lang po sa pagkain, bagkus kasama po yung sa aming masasamang pag-uugali at yung pagkakagawang gawa po. So sama-sama namin ginagawa yun, kasabay ng pananalangin at pagtulong sa kapwa. Yun po yung prayer, fasting, and almsgiving. So yun po ang may kinalaman po sa aking pananampalataya. Sana po naibigan po ninyo at nakapagbigay ako ng magandang impormasyon na makakatulong po sa inyo. So sana po patuloy niyo po akong subaybayan, suportahan po ang aking channel, at kung nagustuhan po ninyo, please like, share niyo po sa iba, at kung hindi pa po kayo subscriber ng aking channel, please subscribe na rin po para makatulong din po kayo sa akin. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sana po ma-enjoy nating sama-sama ang tinatawag na Great Lent. Maraming salamat pong muli.